serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ben Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang paggunita sa 82 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan, Martes, Abril 9. Ang tema ng naturang okasyon na Honoring Veterans Valor Foundation for a United Filipino People ay nagbibigay sa kahalagahan ng katapangan at sakripisyo ng mga veterano sa modernong lipunan. Ang layunin ng paggunita sa Araw ng Kagitingan ngayong taon ay mapalaganap ang pagpapahalaga sa kalayaan at pagkakaisa ng mga Pilipino tungo sa magandang kinabukasan. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa naturang kaganapan. We gather here today in annual remembrance of the series of events of 1942, which all of us Filipinos hold dearly to our hearts. It is of high importance to us, compelled not by mere law or presidential issuance, but by sheer heritage, by our shared history, by the proud example of our compatriots whom we revere as our real heroes. Indeed, this occasion should not be seen as a tiresome recollection of a horrendous loss recorded in our history, nor just as a yearly exercise in remembrance of a terrible time in our history. As the Day of Valor, it is a fitting tribute to our Filipino soldiers from all over the country who bravely fought in World War II side by side with our allies. Most especially to the more than 60,000 of them who were pummeled and forced into submission during the fall of Bataan. And their fate did not end in that surrender on home soil. Those who were spared from execution had to endure the equally difficult and horrendous death march, the prison camps that awaited them, and those who survived this excruciating journey on foot, described by historians as a tragic nightmare without form, reason, or mercy. The death march was yet another extreme test of the will, both physically and mentally, of every Filipino. Our fighters went on for days in the sweltering summer heat with no food, no medicine, under terrible malarial conditions.
Their severely weakened bodies, further wilted by depression, were forcibly mobilized by threats of beatings and possible execution. We will forever be in debt to our heroes, those who perished, and the survivors who stared death in the eye and lived to tell the tale, some of whom are with us here today. For them, the higher and nobler cause made their supreme sacrifice worth enduring. And on a much deeper level, the fall of Bataan is not just a past event that we commemorate. It serves as a constant reminder of our singular purpose towards the future as one nation, supported by like-minded allies in this post-war, rules-based international order. As recounted, the retreat to Bataan was a strategic defense in depth. The plan was to hold out for as long as possible until external support arrived. Bataan was a crucial last bastion. Mount Samat functioned as its veritable watchtower. Bataan, as well as Corregidor, Caballo, El Fraile, and Carabao Islands, all proved to be strategic sites in the defense of our archipelago. We have been blessed not only with persevering and valorous people. Our own natural resources furnished us with both sustenance and the means for our own self-defense. And as fate would have it, the battle that was initially lost, the war would eventually be won. In that stunning reversal, the fall of Bataan thus marked the resurgence of the genuinely independent and sovereign Philippines. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ng ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. We must leverage these lessons if we are to safeguard the future of our republic. The sacrifices of our heroes must galvanize us and strengthen our national consciousness, our patriotic spirit. The present-day armed forces continue this noble duty of safeguarding our nation's security and our sovereignty. And in recognition of their bravery and sacrifices, I am directing the Defense, Budget, and Finance departments to study the existing separation benefits of soldiers who incurred total permanent disability in the line of duty, to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made, and submit the recommendation while taking stock of the national government's position. We are doubling our efforts. To enhance their operational capability. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. I therefore task the TND and AFP to assess and submit a report on the responsiveness of the current inventory of military supplies and equipment. These measures aim to show our unwavering support to our soldiers as they face new and growing challenges. Ours is a complicated world today, but we must not yield. We must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace, our honor, our very existence. This shrine and all the nameless Filipino war heroes that it represents beckon to us. May we all be inspired by their unbreakable will, unflappable courage, and undying patriotism. The spirit that made Bataan stand cannot and must never fail. Mabuhay ang mga alaala ng ating mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang ating mga veterano. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.
Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, malaking tulong ang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang mga ganitong aktibidad ay makakatulong lalo na sa linya ng interoperability ng mga bansang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Matagal ng plinano ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan ang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang mga ganitong aktibidad lalo na sa linya ng interoperability ng apat na bansa. Sa ganitong paraan, mababatid-an niya ng mga bansa kung papaano nag-ooperate ang Navy na mga kabalikat nito. Sa pamamagitan rin nito, matututunan ng US, Japan, Australia at Pilipinas kung papaano mag-operate ng sama-sama. Kaugnay naman sa pagsabay ng combat patrol ng China, ayon kay Pangulong Marcos, hindi na niya ikinagulat ang reaksyon na ito ng China. And secondly, that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang tao. And that's the usual reaction from the PLA. Pag lalabas din sila ng kanilang barko. So it's almost normal. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Rules-based order tulad ng United Nations Convention of the Law of the Seas o UNCLOS o 2016 Arbitral Award ipaglalaban ng Pilipinas. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro, bilang isang archipelagic country, itataguyod at ipaglalaban ng Pilipinas ang rules-based global order, partikular sa karagatan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarde. Committed ang Pilipinas sa pagtataguyod ng ligtas, mapayapa at may stabilidad na Indo-Pacific region. Ito ang inihayag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sa isang kalatas, sinabi ng kalihim na bilang isang archipelagic country, itataguyod at ipaglalaban ng Pilipinas ang rules-based global order, partikular sa karagatan kung saan ang pangingibabaw ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay pinatunayan ng 2016 Arbitral Award. Sinabi ni Teodoro na binabago ng bansa ang kanyang defense paradigms at pinalalakas ang kakayahang militar sa pamagitan ng alyansa nito sa mga kaibigang bansa. Sa pamagitan niya nito ay mas mapaglalaban ng bansa ang kanyang teritoryo at karapatan sa ilalim ng international law at magiging epektibong partner ng ibang mga bansa sa pagtiyak ng freedom of navigation, overflight at security sa international waters. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hindi pa nakikita ang pangangailangan para magdeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino sa bansa. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga ipinatutupad na hakbang ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat lugar depende sa level ng pinsala o epekto na iniiwan ng El Nino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Hindi nakikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan na magdeklara ng National State of Calamity dahil sa nararanasang El Nino sa bansa. Paliwanag ng Pangulo, bagamat lahat ng lugar sa bansa ay maaapektuhan ng tagtuyot, iba-iba naman ang level ng pinsala o epekto na iiwan ng El Nino sa bawat lugar sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi anya maaaring magpatupad ng iisang pagtugon ng pamahalaan dahil hindi naman lahat ay kritikal ang tinatamong pinsala mula sa El Nino. Pagsisiguro ni Pangulo Marcos, kaliwat kanan ang mga ipinatutupad na hakbang ng pamahalaan upang angkop na matugunan ang pangangailangan ng bawat lugar. Kasi naglagay nga tayo ng mga dam, patuloy yung ating inaayos ang ating irigasyon. We are trying to find new techniques of planting. We are harvesting more palay now than we did last year. That's despite the El Nino. So it's taking effect. So
those areas na talagang hindi maabot ng hindi talaga maabot ng patubig. Those are the areas that we look at. But we look at them by area. Mula sa Malacanang, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muling siniguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang patas na paglilinis para kina Pastor Apollo Kibuloy at paglilitis para kina Pastor Apollo Kibuloy at dating Congressman Arnie Teves na nahaharap sa iba't ibang kaso sa bansa. Sa isang ambush interview sa Bacolod City, sinabi ng Pangulo na paiiralin ng pamahalaan ang pagmamalasakit kay Pastor Kibuloy na matagal na rin niyang kakilala. Ang nakakapagtaka lamang anya sa usaping ito ay kung bakit si Kibuloy pa ang nagbibigay ng kondisyon sa gobyerno sa pagharap niya sa kanyang mga kaso. Reaksyon nito ng Pangulo kasunod ng hiling ng pastor na igarantiya ng Pangulo na hindi makikialam ang Estados Unidos sa kanyang legal na laban bago siya humarap sa kanyang kaso sa bansa. Kaugnay sa maaring maging bahagi ng US sa kaso ng pastor, mangangailangan pa niya ito ng mahabang panahon kaya hindi pa ito dapat isipin ni Kibuloy. Samantala, kaugnay sa kaso ni Teves, sinabi ni Pangulong Marcos na walang banta sa buhay nito kaya walang dahilan upang matakot itong umuwi sa Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blodes. Department of Justice o DOJ ibinasura ang mga kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi maaaring magtakda ng kondisyon si Kibuloy sa pagsuko dahil ang mga kasong sexual sa isang menor de edad at human trafficking ay seryoso at morally abhorrent. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Hindi maaaring magtakda ng kondisyon si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pagsuko. Sagot ito ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kasabay ng pagigit na hindi simple ang mga kaso ni Kibuloy. Ang mga ito anya ay seryoso at morally abhorrent na usapin na may kinalaman sa pang-aabusong sexual sa isang minor de edad at human trafficking. Hamon ni Remulla, harapin na lamang ni Kibuloy ang mga kasong ito kung inosente ang paniniwala niya sa kanyang sarili. Wala anyang nakakaangat sa batas kahit pa ang mga mahalagang may papel sa kanilang grupo na pangrelihiyon. Ginit pa ng kalihim, wala exempted sa batas kung kaya't mas mabuting sumuko na lamang si Kibuloy salig sa itinatagda ng batas at hindi sa kondisyon na gusto niya. Sinabi pa ni Remulla, hindi mahina ang kaso laban sa naturang religious leader. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng housing units sa 216 na informal settler families o ISF sa Barangay Tenejero, Balanga City, Bataan, Martes, Abril 9. Ito ay kasabay ng paggunita sa ika-82 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Matatandaan na naging inisyatiba ni National Housing Authority o NHA General Manager Joe Bentay ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project. Mayroon tong 6 na gusali na may istilong condominium na pakikinabangan para maging relokasyon ng mga ISF. Kasama rin sa proyekto ang isang eskwelahan na may 4 na palapag at 20 silid-aralan, isang multipurpose building at isang covered basketball court. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa naturang kaganapan. Maraming salamat sa inyong mainit sa pagtanggap. Hindi lang sa init talaga, pero ngunit napakainit ng pagtanggap ninyo sa akin dito sa Balanga City, Bataan. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng 216 na pabahay sa ating mga benepisyaryo. Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya
Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito. Ang susunod gagawin 5 na. So, mid-rise na yon ang tawag dyan para makarami tayo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan nating nakatira sa mga mapanganib na lugar. Bahagi ng katungkulan natin na mailikas sila muna sa delikadong lugar tulad ng mga daluyan ng ilog. Nagsikap po ang gobyerno na mabigyan sila ng maayos at ligtas na tahanan na matatawag nilang sarili. Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Balanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng Talisay. Sa loob ng maraming taon, umarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, dekalidad at komportable. Ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang ating mga benepisaryo ng congratulations sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Naway inyo rin pagyamanin ang komunidad dito upang sabay-sabay kayong umuunlad at gumiginhawa. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng Bataan upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Makakaasa rin po kayo na lahat ng sambayan ng Pilipina sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung tinatawag naming 4PH program, patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan. Ngunit ito talaga, alam niyo po, nung kahapon galing po ako sa Bacolod at kami naman ang may yung mga agrarian reform beneficiaries. At nabanggit ko ron, sinabi ko sa lahat ng katungkulan ko bilang Pangulo, sabi ko yan na yata ang isa sa paborito kong katungkulan dahil sa tagal na nag-antay ng ating mga agrarian reform beneficiaries, sa wakas ay nag-antay sila 30 taon. Sa wakas ay nabigyan na sila ng titulo. Ngayon, idadagdag ko na rin na isa sa pinakapaborito kong katungkulan ay dumating dito sa ganitong klaseng mga proyekto upang masasabi natin na ang pamahalaan ay talagang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga pabahay, hindi lamang dito sa Bataan, kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jerry Acusar, at ang GM ng NHA, Joe Bentay, tiyak naman ako na makakamit natin ang mga layunin natin. Marami pa tayong ipapatayong bahay, kaya inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta at pagsusumikap. Muli, binabati ko ang ating mga benepisyaryo at hangad ko ang ikauunlad ng inyong pamumuhay. Sama-sama tayong tumungo sa isang maliwanag at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Kinilala ng World Food Program ang masiglang partisipasyon at pakikipagtulungan ng bansa sa Digital Food Stamp Program. Ayon kay World Food Program Executive Director Cindy McCain, maituturing na modelo ang Pilipinas sa ibang bansa na maaari ring tularan ang pagpapatupad ng Digital Food Stamp Program. Kaugnay nito, tiniyak ni McCain kay Pangulong Marcos Jr. ang suportang patuloy na ipagkakaloob ng WFP sa bansa sa iba pang programa nito, lalo't may kinalaman sa panahon ng mga kalamidad. Nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo sa WFP dahil sa motibasyon para ipatupad ang unang digital food stamp ng pagkain sa bansa. Samantala, tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. ang buong pakikiisa ng Pilipinas sa layunin ng World Food Program. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pinabibilis na ng pamahalaan ang mga sistema upang maagang maisakatuparan ang mga energy infrastructure project ng gobyerno. Paliwanag ng Pangulo, marami sa mga programa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang matagal na panahon nang naantala. Ito ang dahilan kung bakit minamadali ang mga proyektong ito upang makasabay sa tumataas na pangangailangan ng enerhiya at mapaunlad pa ito. Anya, gagawin ng pamahalaan ang tungkulin nito sa pamamagitan ng mas mabilis na paglalabas ng mga kinakailangang permit. Binigyang diin ng Pangulo na layon nitong mailinya ang mga transmission service lalo na sa mga lugar na mayroong malaking power production at kooperatiba. Inihalimbawa ng Pangulo ang Negros na mayroong malaking supply ng solar energy na maaring magamit sa ibang lugar sa pamamagitan ng Consolidated Transmission System. Nitong Lunes, Abril 8, pinasinayaan ang 67.7 bilyong piso na Cebu, Negros, Panay Grid na tutugon sa lumalaking pangangailangan ng enerhiya sa nasabing lugar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa Laknib 2024 military exercise sa pagitan ng Philippine Army at US Army, nagsimula na. Ayon kay Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis de Maala, ang Salaknib Phase 1 na magtatapos sa Abril 21 ay nilalahukan ng mahigit 3,000 Pilipino at Amerikanong sundalo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Formal na binuksan ang Salaknib 2024 military exercise sa pagitan ng Philippine Army at US Army Pacific o USRPAC sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija kahapon. Ayon kay Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis de Maala, ang Salaknib Phase 1 na magtatapos sa Abril 21 ay nilalaukan ng mahigit 3,000 Pilipino at Amerikanong sundalo. Kabilang dito ang 1,800 tauhan mula sa 5th at 7th Infantry Divisions ng Philippine Army, mga Specialty Enabler Units at 1,700 mga sundalo mula sa 3rd Infantry Brigade Combat Team ng 25th Infantry Division ng USRPAC. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang interoperability sa pagitan ng dalawang puwersa sa pamagitan ng pagtutulungan sa iba't ibang uri ng operasyong militar. Ang Phase 2 ng pagsasanay ay nakatakda namang ilunsad sa ikatlong quarter ng taon. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news para sa araw na ito.
Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Education Undersecretary Epimaco Densing nagbigay ng direktiba sa DepEd Ilocos Norte na gagawa ng monitoring tool para sa mga proyekto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Binilin ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing III Schools Division of Ilocos Norte ngay dadawluan ni Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas Jr. ang magaramit ti monitoring tool kadwada dagiti naganak tap na makita dagiti may patpatakder apasdek. Dedikat kalpasan anapnek tirik na, ti opisyal kalpasan anakita na dagiti proyekto at timakder no sa dinno anausar ti pundo manipo di Quick Response Fund ti Department of Education. Kuna na ababen iti naiget apan nakamonitor dagiti proyekto ti DepEd ket mangipasingket iti transparency wenno miso apan nakaipakat ti pundo. Manipo diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Inflation rate sa La Union tumaas sa 3.7% nitong nakaraang Marso o 0.9% na mas mataas kumpara sa naitala noong Pebrero ng 2024 na nasa 2.8%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pimardas iti 3.7% ti inflasyon ngunit ti panagaraw ti presyo dagiti tagilako kan serbisyo iti intero probinsya ti La Union idi napalabas a bulan ti Marso sigon iti Philippine Statistics Authority. Maibatay iti report ngayon ruar ti PSA La Union nangat-ngato dayto ngem iti 2.8% nga inflasyon idi Pebrero ngem nabababa ngem iti 4.7% iti sumutla nga bulan idi 2023. Inlawlawag ti PSA La Union adaytoy ket gapuanan iti panagpardas ti inflasyon iti kuryente. Danom gas kenabang ti balay ang imato iti maysa 0.7%. Nakatulong mat iti inflasyon nagiti taroon ken non-alcoholic beverages ana ilista iti 7.7% iti Marso. Manipod iti 6.7% iti Pebrero. Maysapay ang nakatulong iti daytoy ket iti naparpardas a panagnato ti plete. Wenno singer iti transportasyon ana ilista iti maysa 0.6%. Manipod iti 0.3% iti napalabas a bulan ti Pebrero. Pimardas met iti food inflation dito'y probinsya iti 8.2%. Idi Marso manipod iti 7.3% idi Pebrero. Kangrona na nakatulong iti tinawan na panagnato iti index tinateng root crops, bagas, harina, tinapay, pasta, ken cereals. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 6.3 milyong pisong cash rice aid ipinagkaloob sa mahigit 2,000 residente ng Eastern Samar mula sa card program ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Inabot hinbalor 6.3 million pesos nga ayuda pinansyal ug bugas, haylarom hiton cash and rice distribution kon card program, usa nga proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. anigin distribuer a 2,100 individual tikang habungtuhan Dolores, Sipapad, Arteche ug San Policarpo, hagin buhat nga payout han Biyernes, Abril 5, ang Municipal Covered Court ha San Policarpo. Kada usa nga benepisyaryo in kinarawat hin cash, kantidad 2,000 pesos ug usa ka sako hin 25 kilo nga bugas, kantidad 1,000 pesos. Ang distribution hand card assistance in inisyatiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez hapakigsumpayan kan Congresswoman Maria Fiabunda ug Department of Social Welfare and Development kumutag implementaran programa. Ang card program inahimbugso ko mabaton han ayat ti Chief Executive ha mga magbaralaod nga magpabilin nga maarakas ang bugas sa mga kablas, partikular ang mga benepisyaryo han programa, ang mga senior citizen may mga kapansanan
kababayan ug iba pa nga sektor nga disadvantage. Sumalakan Maria Felisa Cotihar hiton DSWD iton Eastern Samar in Mayda kabugusan sa 6,000 nga benepisyaryo ang pinakasyahan Region 8 nga nagdumara hin-card payout. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Second Mindanao Tourism Expo 2024 isasagawa sa Cagayan de Oro ngayong Abril upang ipakita sa buong mundo na ligtas ang Mindanao para sa mga turista. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Magpahigayon og Second Mindanao Tourism Expo 2024 ang Department of Tourism karong Abril 26 ngadto sa Abril 28 ning kasamtangang tuig sa limkit kay Atrium Dakbayan sa Cagayan de Oro. Tumong sa mga expo nga mapakita sa tibuok kalibutan nga marinahon og luwas ang mga turista nga mobisita sa Mindanao. Og aron usab mawala ang stigma sa uban nga mga turista may kalabot na sa Mindanao. Sumala pa ni Mr. Juan Carlos Valentino in Baclig, Tourism Operations Officer sa DOT-10, nga tambuhan kini sa mga Tourism Regional Directors gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao aron ipakita ang mga manindot nga tourist destination sa matag rehiyon. Dugang pa ni Mr. Baclig nga mismo si DOT Secretary Maria Esperanza Cristina Prasco ang motambong sa maong expo. Gilauman nga pinaagi sa maong expo makabuot sa DOT-10 ang target nga 3 milyones ka mga turista ang makabisita sa Region 10 karong tuiga 2024. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro. Kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 3.5 milyong piso na halaga ng dagdag benepisyo ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa mga senior citizen ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mukabat sa 3.54 million pesos ang gipang-apod-apod sa kagamhanang lokal sa Zamboanga alang sa mga senior citizens pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Ang distribusyon gipanguluhan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe para sa kapin sa 1,600 ka mga senior citizens isip ilahang quarterly cash assistance. Ang mga benepisyaryo nagikan sa Barangay Giwan ug San Jose Kawakawa sa lungsod sa Zamboanga nga nakadawat og tag sa kalibo ang matag usa kanila. Mitambong usab sa nahitabong aktibidad ang mga empleyado ilalom sa buhatan sa CSWDO, mga barangay officials, nagkalain-laing asosasyon sa mga senior citizens ug paymasters gikan sa City Treasurer's Office sa lungsod. Ang naisgutang cash assistance parte kini sa Social Amelioration Program sa kagamhanang lokal nga adunay total nga pondo nga 100 million pesos. Gikan kini sa 2023 supplemental budget sa lungsod para sa 100,000 ka mga senior citizens sumala sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Posibleng manatili ang unemployment rate sa 4% level sa mga darating na buwan ayon sa isang ekonomista. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort na sa kasalukuyan ay sinusuportahan pa rin ng economic indicators gayon din ng mas magandang corporate sales at earnings ang dissenting employment data. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang February 2024 labor force data sa susunod na linggo. Hanggang noong Enero ng kasalukuyang taon, ang unemployment rate ng bansa ay nasa 4.5%. Ayon kay Ricafort, ang Holy Week holiday-related spending ay posibleng nakapag-ambag sa mas maraming trabaho. Aniya, sa mga darating na buwan, ang unemployment rate ay tinatayang mananatili sa 3 hanggang 4% level na disente pa rin at pinakamababa sa loob ng 18 taon o magmula nang magsimula ang revised records noong 2005. Nauna nang nangako ang National Economic and Development Authority o NEDA na lilikha ang pamahalaan ng kaaya-ayang business environment upang makaakit ng local at foreign investment sa bansa para sa mas maraming high-quality employment opportunities. Umaasa naman si NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa Trabaho para sa Bayan o TPB Act upang lumikha ng mas maraming trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, tumaas ang foreign reserves ng bansa noong Marso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa preliminary data ng BSP ay lumilitaw na ang Gross International Reserves o GIR ng bansa ay nasa $104 billion. Mas mataas ito sa end February 2024 level na $102 billion. Ang reserve assets ng Central Bank ay kinabibilangan ng foreign investments, gold, foreign exchange, reserve position sa International Monetary Fund o IMF at special drawing rights. Ang GIR ay sinasabing sapat kung matutustusan nito ang hindi bababa sa 3 buwang halaga ng imports of goods, payments of services at primary income ng bansa. Ang end March foreign reserves level ng bansa ay nasa 6.1 beses ng short-term external debt base sa original maturity na 3.7 beses base sa residual maturity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, alinsunod sa direktiba ng Administrasyong Marcos ay pag-iibayuhin ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka upang matiyak ang tuloy-tuloy na ani. Ipinalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang kabuuang 4.5 bilyong piso para sa crop insurance premium ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ayon sa DBM, inaprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman noong Marso 19 ang pagpapalabas ng isang Special Allotment Release Order na may kabuuang halaga na 4.5 bilyong piso at ng kaukulang Notice of Cash Allocation ito para sa first quarter ng taon sa halagang 900 milyong piso sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sinabi ni Pangandaman na ang allotment ay makatutulong sa agriculture sector na mapagaan ang epekto ng El Nino phenomenon at ng iba pang natural hazards. Noong 2023, ang PCIC ay may mandatong magkaloob ng insurance protection sa mga magsasaka at nakapag-insure ng mahigit sa 2.3 milyong magsasaka at mangingisda na nakalista sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture na higitan ang target na bilang ng mga benepisyaryo ng 44,855. Para sa taong ito, ang authorized appropriation ng PCIC na 4.5
5 bilyong piso sa ilalim ng 2024 budget ay inaasahang masasaklaw ang buong halaga ng crop insurance premiums ng mahigit 2.2 at 92 milyong targeted farmers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Solido na naman ang linaro ni 3rd Ravenna para sa Sun N Neo Phoenix na kinuha ang kanilang ika-40 panalo sa 2024 season ng Japan B-League. Nakagawa ang dating Ateneo Blue Eagle para sa Sun N ng 18 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 1 steal para sa 101-81 panalo ng Neo Phoenix laban sa Osaka Evesa sa larong ginanap sa Toyohashi City Gymnasium. Nananatiling nasa unahan ng team standings ang Sun N sa Central Division, tangan ang 40-10 record. Si Ray Parks Jr. at ang Nagoya Diamond Dolphins ay wagi din sa pinakahuli nilang laban kung saan tinalo nila ang Sega Ballooners 88-79 na ginanap sa Dolphins Arena. Malaki din ang naiambag ni Parks sa panalo ng Nagoya kung saan nagposte ito ng 10 markers, 3 boards at 2 assists. Napaganda ang kartada ng Dolphins sa 33-17, sapat para makuha ang ikalawang pwesto sa Central Division sa likuran ng Neo Phoenix. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging ikatlong Filipino weightlifter si Vanessa Sarno na nakapag-kwalipika sa Paris Olympics pagkatapos ang kanyang performance sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na ginanap sa Phuket, Thailand. Si Sarno ang isa sa mga huling atleta mula sa delegasyon ng Pilipinas na sumabak sa kompetisyon kung saan lumaban siya sa Women's 71 kg division. Namuno siya sa Group B na nakabuhat ng kabuang 245 kilograms. 110 kilograms ay nanggaling sa snatch at 135 kilograms sa clean and jerk. Pagkatapos makompleto ng pagbubuhat sa Group A ng 71 kilogram division, lumabas na ang binuhat ni Sarno ay sapat na para sa ikalimang pwesto sa standings ng IWF Olympic Qualification Ranking kung saan ang top 10 weightlifters sa bawat kategorya ay makakakuha ng ticket sa Summer Games. Isa sa mga mandatory events ang IWF World Cup para makapagkwalipika sa Paris Olympics. Ang isa pa ay ang 2023 IWF World Championships na ginanap sa Riyadh. Sinamahan ni Sarno sina John Ceniza at Elrin Ando para irepresenta ang Pilipinas sa weightlifting sa Paris. Samantala, nagaantay pa si Rose G. Ramos kung kwalipikado siya sa Olympics pagkatapos niyang pumwesto sa ika-11 sa World Cup. Ang iba pang atleta na pasok na sa Paris Olympics ay sina Paul Volter, EJ Obiena, mga boksingero na sina Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas at gymnast Carlos Yulo at Alea Fenigan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Filipino-American trackster Eric Cray patuloy na nagtatakang makapagkwalipika sa Paris Olympics. Nakasungkit ito ng bronze medal sa 2024 Miramar Invitational na ginanap sa Florida, USA. Ang balitang iyan ay ihatid sa inyo ni Ria Arevalo ng RP2 Sports. Nakasungkit si Filipino-American trackster Eric Cray ng bronze medal sa 2024 Miramar Invitational sa Florida, USA. Ang paglahok sa torneo ng 35-year-old track star ay bahagi ng kanyang patuloy na pagtatangkang makapag-qualify para sa 2024 Paris Olympic Games. Nagtala ng 50.18 seconds na clocking sa men's 400-meter hurdle si Cray upang tumapos ng pangatlo sa likod ng top finisher mula USA at second placer mula Dominican Republic. Ang itinalang oras ni Cray ay mabagal ng halos 2 segundo sa Olympic qualifying time ng kanyang pet event na 48.70 seconds. Umaasa ang 6-time Southeast Asian Games champion sa 400-meter hurdles na makakatulong ang kompetisyong ito sa kanyang target na makapasok sa Paris Olympics matapos mabigong makalahok sa nakaraang Summer Games na ginanap sa Tokyo noong 2021. Mula RP2 Sports, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Nakukulitan na ang kapamilya actor-singer na si Darren Espanto sa mga taong nagpupumilit na may relasyon na sila ni Cassie Legaspi. Marami kasi ang naniniwala at nagsasabing matagal nang magjowa itong sina Cassie at Darren, bagay na itinanggi ng kapamilya singer sa isang interview kamakailan. Ipinagdiinan kasi ni Darren na wala siyang karelasyon at wala silang relasyon ng kapuso actress at host na si Cassie. Gate ni Darren, best friends lang daw sila ni Cassie. And paglilinaw pa ng singer, best friends talaga sila. Pero syempre, ayon sa batang singer, nandoon ang pagmamahal nila sa isa't isa. And posible nga bang mauwi sa isang seryosong relationship ang friendship nila ni Cassie? Sabi ng singer-actor, no, not right now. And samantala, nagulat at natuwa naman si Darren nang maging isa siya sa mga top trending topics sa X na dating Twitter. Ang pangalan nila ni Jillian Ward nang magkasama sila sa unang pag-era ng It's Showtime sa GMA7 last April 6. Say ni Darren, nag-uusap at nag-iisip ng collaboration in the future ang dalawa. And ito, tinutukso-tukso sina Jillian at Darren na mga host ng It's Showtime nang magkasama sila sa segment ng Karao Kids, kung saan sila na hot seat about their love life. And say pa ni Vice na bagay daw silang dalawa.
Samantala, hindi inaasahan ng komedyana at kapamilya TV host na si Melay Cantiveros Francisco ang sorpresa na ibinigay sa kanya ng mga kasamahan sa industriya. Sa episode ng ASAP natin to nitong April 7, buong akala raw niya ay gagawa lang siya ng VTR shoot para sa kanyang birthday production, pero may naghihintay palang bonggang surprise mula sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya. And naroon sa nasabing production number ang asawa niyang si Jason Francisco at ang mga anak nilang sina Mela at Stella. And present din sa show para personal siyang batiin ang mga kaibigan niyang si Jenica Garcia at mga co-host din sa Magandang Buhay na sina Jolina Magdangal at Regine Velasquez. And kahit nagpipigil ng emosyon ay natouch itong si Melay sa naging pasurpresa sa kanya. O kahit ramdam na ng komedyana ang pagtanda, ay ramdam na rin nito ang peace of mind dahil una daw dahil sa Panginoon at pangalawa dahil sa kanyang pamilya, partikular na ang asawa nito at mga anak. Sabi niya, quote and unquote, hindi ka na yung babantayan mo katulad ng dati. Ngayon, full of confidence. Basta wala lang sakit, okay lang. And para naman sa kanyang birthday wish, sabi niya, quote and unquote, wala na akong wish na mga bagay. Ang wish ko talaga is isustain ako ni Lord ng wisdom. Ang pinaka-wish ko maibigay sa akin ni Lord para sa daily journey sa life. And ito may pabirong hirit may pabirong hirit si Melay. Sabi niya, sana magka-baby boy na ito at tatawagin nilang April Boy. Kasi nga naman natapat sa buwan ng Abril ang birthday ni Melay. At sa panghuli natin, chika, for today, kung papipiliin daw ng katrabaho ang aktor na si Paolo Avellino, nais pa rin daw niya makasama si Kim Chiu, pero gusto rin niyang makatrabaho naman itong si Catherine Bernardo. And nang tanungin si Paolo sa media conference ng bago niyang teleserye kung sino ang gusto niyang maka-work, medyo matagal ang naging tugon ng aktor. Pero nang marinig ng aktor ang pangalan ni Kim Chiu, sabi niya, why not? Gusto ko naman siyang katrabaho, sabi niya. And pagdadagdag pa niya na gusto rin niya makatrabaho itong si Catherine sa isang teleserye. Ani ni Paolo, quote and unquote, si Catherine, she is trying to transition into more mature roles. Baka maging bagay ako sa mga proyektong gagawin niya. And isa lang itong si Paolo Avellino sa mga dumaraming mga artista na nagpahayag na gusto nilang makatrabaho ang kapamilya actress. Kabilang na dyan sina Jericho Rosales, David Licauco, Christopher Martin, Cedric Juan at syempre ang pambansang Bay na si Alden Richards na kamakailan ay naging usap-usapan dahil sa ginawa nitong pagbibigay ng bulaklak at ang umano'y pagiging malapit nila sa isa't isa. Sino pa kaya mga aktor ang magiging nais pang makatrabaho itong si Catherine? Abangan natin yan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Negosyo kay Stephanie Vicente,
at sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan,